Hello guys, welcome. Ngayon meron tayong pasyente P5, SGM P5. So ang problema is walang green. So ayan, i-testing natin isa-isa. So sa red meron, white yan, meron, din blue meron, din green. Ayan, naka full na yung green, naka 255 na pero walang ilaw. So ayan, so walang green. Ulit, blue, green. Ayan. So naka-full na yung green niya. Wala. The rest naman okay. Ayan. White. Meron. Blue. Meron. Red, meron, yan green, so wala. So yan ang re-repair natin ngayon. Titingnan natin kung may magagawa pa tayo dyan. So standby.
So nakakabit yan. So medyo maselan lang to kasi high voltage ang output nito. So ayan, yung pula is 69 volts, yung green is 289 volts, blue is 107 volts, then white is 105. So ibig sabihin abnormal yung voltahe ng green, masyadong mataas. So ngayon tatanggalin natin tong LED. So testing natin ang output ng power supply. So ayan, so testing natin ulit yung red, yung pula 320 volts, green 298, blue 340, then 342. So ibig sabihin hindi nagbabagong voltahe ng green. So nung tinanggal natin kasi yung connector, tumaas yung voltahe nung yung red, blue, and white. So ang green same lang. So ibig sabihin open yung LED nito sa green. So ibig sabihin ang problema is nandito sa module. Kasi pag kinabit natin saka pag tinanggal, same lang ang output ng power supply. So dito tayo magpo-focus ngayon. Since may problema ito, so dito tayo magpo-focus. So ibig sabihin buo to, buo yung output lahat, kompleto yung voltahe nito sa RGB white. So ang green natin kahit nakakabit or nakatanggal, same lang ang output. So ibig sabihin open yung linya ng green. So dito tayo magpo-focus ngayon. So ito yung titingnan natin. So ayan, na-test na natin lahat ng LED, buo. Buo yung lahat ng LED na green. So ang nagiging problema lang nito is yung connection niya, yung dugtungan. So yun yung i-check natin, yun yung iti-trace natin kung saan siya naputol. So putol lang to. Ang problema kasi ang challenge dito is kasi to aluminum, yung track niya nasa ibabaw lang. So hindi mo talaga matitrace, hindi naman siya katulad ng PCB. So yan yung magiging challenge natin.
So ayan, sinusupplyan natin ng DC. So napagana natin yung dalawang linya. So ngayon iti-testing din natin, hanapin din natin yung pangalawang linya. So yan, nakasupply 60 volts. So okay naman siya. So ayan, i-try natin yung pangalawang linya kung gagana. Yan. So gumana. So ibig sabihin buo yung LED. Ayan guys, ginampiran natin dito kasi parang naglo-lose. Ngayon testing natin kung okay na siya. Ay guys, napagana na natin. So gumana na siya. So napansin nyo kanina, tinesting natin sa DC power supply. So buo yung dalawang linya. Buo dito yung dalawang linya. So hindi lang natin mapapagana sa power supply natin buo, as in yung apat, kasi 84 lang volts lang ang kaya ng power supply natin maximum. So ang voltaheng supply nito is hanggang 150, 120 to 150. So hindi dyan mapapagana. So ngayon yung chinek natin, yung dalawang linya buo. So dalawang linya buo. So ibig sabihin buo yung LED. So nung chinek natin yung pinaka connection niya papunta dun sa socket, ito medyo naglo-loose. So yun yung parang napuputol. Kaya ginawa natin ng diagram. Inisa-isa natin, tiningnan natin kung anong posisyon. So series lang lahat, sunod-sunod lang yun siya. So ito naman buo. Itong connection na to ang putol. Ito. So ito yung putol. Ito yung ginampiran natin. So the rest buo. So kung titingnan natin yung ginampiran natin, yan. So yung pinakapuno ng connector, yun yung nag-spark, naglo-loose. So ayan, okay na siya. So kailangan kasi ito pagka nag-test, susuplayin mo ng voltahe na mataas para makita mo ngayon kung sira yung LED or yung power supply niya. Since buo yung power supply, swinap natin sa blue, hindi na flicker yung blue. So ibig sabihin, yung green ang may problema. So ito lang ang naging problema niya. Yan, yung connection na yan. Tapos yan, naka-series lahat. Then ito yung power supply na ginamit natin. So maximum lang kasi nito is yan, 84 volts. So hindi niya mapapagana yung isang buong linya, yung apat na line. So ginawa natin dala-dalawa. So ngayon okay na siya. So kung i-high natin yan, so wala na siyang problema. So ibababad ko na lang ng konti to, then ibabalik, then i-update natin kung 100% na siya na buo.
Ayan guys, naka test mode siya. So ayan ang green, gumagana na siya. Blue, white. So yan, buo na siya. So ibabad ko pa ng mga ilang oras to bago ko ibalik, then i-update ko na lang kayo after kung okay na siya. So ayan guys, ilang oras natin na ibabad. So 1 oras na rin kalahati. So okay na yung green, okay na lahat, na test na natin, na ibabad na rin natin. So consider na to na repair na. So medyo natagalan lang tayo kasi tinitrace pa natin yung connection. So ginawan pa natin siya ng diagram. So inisa-isa natin. So recap lang, yung naging problema is green. So putol dito banda. So yun yung ginamperan natin. So kaya madali ko siya nakuha yung diagram kasi meron akong isang board na wala ng LED. So dito ko tinis isa-isa. So yung tinesting natin yung 2 row, okay. So 2 row ulit, okay. So hindi lang siya gagana pag aapat. So ibig sabihin buo yung LED, meron lang talagang connection. So ang nangyari is ito yung putol. So ayan, consider na to na repair kasi ilang oras na rin itong binabad natin. So ibabalik ko na to, then okay na. Then salamat sa mga nanonood at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po. Thank you.